Close up mo nga yung yung gatid. Oh, favorite ko to. Tapos sasaw-saw sa patis. Sarap. Suwabing-suwabe ang pasok. Hi everyone! Welcome to Mama Jane's Kitchen. Tag-ulan ngayon dito sa amin. At medyo bumabagyo pa nga. Kaya naman ngayong tag-ulan at malamig na panahon, masarap humigop ng mainit na sabaw. One time, nabanggit ng anak ko, pag daw nagluto ako ng bulalo o nilaga, i-vlog ko daw kasi hindi naman lahat nakakaalam yung diskarte kung paano magluto ng malinamnam na beef broth. Kaya ngayon, wish granted siya. Magluluto tayo ng combination ng bulalo at beef nilaga. Medyo matagal to kaya umpisa na natin. Tara na, magluto na tayo! Simple lang naman ang sangkap para sa beef bulalo. Kailangan natin ng bias o tuhod ng baka, beef brisket. Piliin nyo yung parteng may gatid para mas malinamnam. Para naman sa mga sangkap, kailangan natin ng salt, ground pepper, and peppercorn, isang beef broth cubes, at patis. Sa mga gulay naman, naglalagay ako ng pechay, repolyo, sibuyas, siling sigang, at onion leaves. Pwede rin naman kayong maglagay ng iba pang gulay katulad ng sweet corn, potatoes, at saging saba kung gusto nyong medyo manamis-namis ang sabaw nito. Ito ang complete list of ingredients. First step ay hihiwain natin yung beef brisket. Huwag nyong lilitan ng hiwa ng meat kung pressure cooker ang gagamitin nyo sa pagpapalambot. Next step naman ay ilalagay na natin ang mga beef sa pressure cooker. Unahin natin ilagay yung parte ng baka na may buto. Tapos dapat nasa bandang ibabaw yung mga laman para hindi ito malasog habang pinalalambot ito. Sunod na nating ilalagay ang paminta at asin. Hindi muna natin lalagyan ng tubig. Agad na natin itong isasalang sa apoy para ma-absorb muna ng meat yung mga pampalasa. Ilagay na rin natin yung half ng hiniwang sibuyas. Hayaang kumulo ito for 5 minutes sa medium-high flame or 160 degrees Celsius kung induction stove ang gamit nyo. After 5 minutes or wala ng reddish color ang meat, pwede na nating lagyan ito ng tubig. Palalambutin natin ito for 45 minutes sa pressure cooker. Take note na mag-uumpisa ang 45 minutes sa unang tunog ng pressure cooker. Kung hindi naman pressure cooker ang gamit nyo, nasa 2 oras o higit pa ang cooking time para lumambot ang beef. After 45 minutes, eto na yung bulalo natin. Malambot na. Inilipat ko nga pala ito sa mas malaking kasirola. Lalagyan ko ulit ito ng boiling water, around 1 liter. Sunod na nating ilagay ang mga gulay. Tapos isusunod na nating ilagay yung beef broth cubes at patis. Nag-add din ako ng paminta around half teaspoon. Then, tikman nyo rin ito kung okay na sa inyo yung alat. At once malanta ang mga gulay, ready na ito for serving. Beef bulalo is in the air. Nakakagutom. Eto na, luto na siya. Sabi nila, wag ko na raw tagalan. Kasi tignan nyo naman, naka-set up na. Pagtapos kong tumikim, ratsyada na kami. Kaya, hindi ko na patatagalin to. Titikman ko na.
Ito yung favorite part ko eh, yung may mga gatid-gatid. Uy, ganito ang itsura niya. Dapat saktong-sakto po yung ano niya, yung kung sa pressure cooker, 45 minutes. No more than, no less than. Para sakto yung lambot nung beef saka ng mga gatid. Kasi pag naman nasobra ng 45 minutes, ano na yun, lasog-lasog na yung meat. Pag naman kulang sa 45 minutes, medyo matigas pa lumalaban. Kaya, close up mo nga yung gatid. Oh, favorite ko to. Tapos, sasaw-saw sa patis. Sarap. Eto na. Basagin natin yung siling labuyo. Mamaya ang tunay na labanan. Eto, tikim lang eh. Eto na. Suwabing-suwabe ang pasok. Sarap. Mamaya wala na naman diet. Extra rice na naman ako. Sarap. Sa mga hindi pa nakaka-subscribe, click nyo lang ang subscribe button at ang notification bell para updated kayo sa mga susunod na vlog. Kaya till next video, happy cooking! Bye!